جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu assalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pananatili sa masjid. Opo mga kapatid, sa buwan ng Ramadan, inaanyayahan ang lahat na mayroong tinatawag sa atin na i'tikaf o pananatili sa masjid. Kasi nga sa pananatili sa masjid, makikita mo doon ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ito po ay naaayon sa katuruan ng ating reliyong Islam. Ito po ay turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay isinabuhay ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam at isinabuhay din o kaya isinagawa rin ng mga kasunod ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mga sahaba at hanggang sa panahon natin. Kaya po, isa sa mga nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya sa banal na Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Sabi niya, at huwag ninyo silang lalapitan habang nananatili kayo sa mga masjid. Ibig sabihin dito mga kapatid, sa buwan ng Ramadan, alam naman po natin na bawal lapitan ang mga kababaihan sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, paglapit ito ang pagpagtalik sa umaga ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya nga sa time ng mga sahaba, ang pagbabawal ay hanggang gabi. Kaya sila nanigalig talaga, nahihirapan talaga sila hanggang pinahintulutan na lang sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi. Kaya dito, meron ding batas kung saan mananatili sila sa mga masjid. Kung nag-i-i'tikaf sila, na wag silang lalapit sa mga kababaihan. Kasi nga, yan ang hangganan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay nabanggit sa Baqarah, mga kapatid, sa Suratul Baqarah. Kaya, itong mga nabanggit sa Quran, Allahu Akbar, tinuro talaga ang pananatili sa mga masjid. Kaya, kaysa manatili ka doon sa mga ginagawa ng mga pagano, subhanallah. Sa kanila, pinagbigyan nila, naglaan talaga sila ng oras. Ngunit doon naman sa mga shirk, doon sa katambal ni Allah, katulad nila ng mga Buddha, katulad ng mga rebulto, may mga altar, sa mga Christian, may mga altar bawat bahay, o kaya sa simbahan, puno ng mga rebulto, doon sila. Hindi nila alam na ito po ay nabanggit sa Quran, nakatulad talaga sa ikinuwento ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kwento ni Propeta Ibrahim. Katulad ng sinabi ng Allah, idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi thamathilul lati antum laha akifun. Sinabi ng Allah, mga kapatid, nang sabihin niya sa kanyang ama at sa kanyang mga katribo, anong mga estatwang ito na inyong pinag-uukulan ng debosyon? Tingnan nyo. Ganun na ganun, mga kapatid. Ang pagtatanong dito, hindi katulad ng pagtatanong lang na ordinaryong pagtatanong. Ito ay tinatawag sa Arabic na inkar. O kaya, pagpupuna. Pinupuna sila sa mga rebulto kanilang pinag-uukulan ng debosyon, ibig sabihin sa pananatili nila dyan, o kaya sa kanilang pagsamba. Kaya sa Islam, iwag na wag kayong lalampas sa mga hangganan, lalo na sa mga pag-i'tikaf. Kasi nga pananatili sa masjid, yun lang ang pinahintulutan ng Allah. Kasi nga ito ay utos. Hindi katulad sa mga ginawa sa mga paghano, mga musyrik.
Ha? Kaya ito may kwento rin ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Moses na naman to. Ha? Si Moses, alam naman natin si Moses nandoon siya sa Ehipto sa time na yun. Kaharap niya mga paraon. Ang mga paraon may mga rebulto din. Nanatili din sila doon. Nagdidibusyon din sila sa mga rebulto. Kaya sinabihan sila. Sabi dito ng sinabi ng Allah, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas fa inna laka maw'idan lan takhlufa wandur ilahika alladhi dhalla alayhi aqifa falanahkirannahu thumma lanasfannahu fil yammi nasfa. Ang kanyang sinabi, nabanggit po ito sa 20 verse 97, sabi ng Allah, kanyang sinabi, kung gayon ay humayo ka sapagkat tiyak na mapapasa iyo sa buhay na iyong masasabi, wag ninyo akong hawakan, at sa katotohanan mayroong ipinangako para sa inyo na hindi mo kayang sisirain, at tumingin ka sa iyong Diyos na iyaong pinag-utuunan mo ng dibusyon. Sadyang susunugin namin ito at pagkatapos ay ikakalat namin ito sa karagatan ng lubusan. Kaya delikado pala mga kapatid kapag ikaw ay dibusyon, ang iyong dibuto ay napunta doon sa mga ribulto. Kaya alhamdulillah sa mga masjid mga kapatid, wala kang makikitang mga ribulto. Wala. Walang mga sign dyan ng paganismo. Pagkus ang masjid, may mga dekorasyon doon. Alhamdulillah, may mga dekorasyon. Pero hindi nauukol sa paganismo. May mga nakaukit doon na Quran, mga ayat, may mga magagandang design, may mga nakasabit pa. Pero hindi nauukol sa debosyon. Kaya dahil sa masjid, mga kapatid, ang masjid po ay galing yan sa sujud. Ibig sabihin, lugar kung saan ka nagpapatira pa. Allahu Akbar. Kaya yun ang ating masjid. Kaya sa pagpaparamdam mo dyan, kung nandyan ka sa loob ng masjid, nararamdaman mo talaga na ikaw ay malapit kay Allah. Kasi nga, ang lugar na yan po ay ginawa para sa pagpapatira pa kay Allah. Kaya po sa masjid, alam naman natin, bawal dyan, manawagan ka dyan na merong nawawala. Bawal yun. O kaya magbenta ka sa loob ng masjid. Bawal din yun. Pagkos pinagdududuanga yan ng masama eh. Sample lang, hindi ka sana pagpalain ng Allah. Sana hindi mo mahanap ang iyong hinahanap. Kasi nga, hindi pwede na hanapin mo doon ang iyong kawalan. Kaya sa Islam, ang masjid, mayroon talagang katayuan. At alam naman natin, may mga tao kung saan bibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lilim na walang lilim maliban sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang masjid. Bibigyan ka ng lilim doon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng masjid, sa loob ng kanyang trono sa araw ng paghuhukom. Kaya sa pananatili sa masjid mga kapatid, na nauugnay mong sarili mo at napuputol mo muna ang pagiging abala mo sa paghahanap ng buhay at paglalaan ng oras na nakapagbigay sa iyo ng tunay na saya, tunay na kaligayahan. Kaya po ito sa Islam mga kapatid, ito ang ating mga katuruan sa ating reliyon. Alhamdulillah, kahit papaano magkakaroon talaga tayo ng saya. Ang saya kung saan kailangan natin to bilang mga Muslim. At saka mga kapatid, ang ating masjid, ang ating mga tinatawag na pag-i-itikaf, dapat ang iyong layunin, ang isa sa mga nilalayon ng mga kamusliman ay dapat magiging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat ganun ang iyong intensyon. Dapat ikaw po ay napaka-dibuto kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ito ang gusto ng Allah.
Ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, matuto ka sa pagiging kontento sa buhay. Ha? Kasi nga, ang iba, hindi sila kontento sa buhay. Kaya dapat bigyan nila ng oras ang pananatili sa masjid. Kasi sa loob ng masjid, magbabasa ka lang ng Quran, magbikir ka lang, masaya ka. At doon mo matutunan ang magiging kontento sa buhay, mga kapatid. Makikita mo kung anong meron ka. Magmuni-muni ka eh. Kasi walang nagpapaabala sa'yo. Walang telebisyon. Walang radyo. Ang cellphone, hindi mo magamit kasi mahihiya ka sa loob ka ng masjid, tapos sa cellphone ka. Kaya marami kang mapapansin. Marami kang makikitang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita mo noon na hindi mo halos mapansin. Pero kung nandoon ka sa loob ng masjid, Allahu Akbar, mapapasalamatan mo talaga si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagpapala na lubos mong inaangkin. Lubos mong nahahawakan, mararamdaman na kailangan lang pala magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon na ganon, mga kapatid. Ganon ang matutunan mo sa i'tikaf. Kung tingnan nyo mga tao, sobrang layaw sa buhay. Hindi talaga sila makakaramdam ng kontento. Parang mga paa nila hindi mapakali. Kailangan lumabas, kailangan i-explore nila, kailangan mag-adventure sila. Yung wala sila kasing kontento sa buhay nila. Pero tayo, alam naman natin ang buhay ay limitado lang. Kailangan magsamba ka na magsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang mag-alala, kapatid, kung hindi ka makapunta sa ibang lugar. Kasi nga, meron ka pang pagkakataon kapag natapos na muna ang misyon mo dito sa buhay. Na kapag samba ka kay Allah, ay inshallah, makakapasok ka sa paraiso. Doon, kahit saan mong maggala, walang problema. Kahit saan ka magpunta, saan, lahat yun ang Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ka ng pahintulot at binigyan ka ng total, absolute na kakayahan. May pagkain ka, pangangatawan mo malakas, malusog ka, ganun. At yan, matutunan mo talaga kung nandoon ka sa masjid. Mabubuksan lahat yan. Kasi nga, nakakaano ka lang doon eh. Nagbuni-muni ka lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, pagiging abala sa pag-alala kay Allah, napakaganda yan, matutunan mo yan sa pananatili sa masjid o i'tikaf. Mararamdaman mo yan, ang init sa ating mga puso dahil sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At saka, mga kapatid, magiging matatag ka sa lahat ng pagsubok. Lahat ng mga kalamidad, lahat ng mga tukso na dumarating sa ating buhay. Kaya, alhamdulillah sa Islam, ang i'tikaf ginawang sunnah o kaparaanan ng mahal nating Propeta Salam. Sa lahat na merong oras, lalo na sa buwan ng Ramadan, kung may oras ka, alhamdulillah, mag-i'tikaf ka. May oras ka lang. Kung wala kang oras, inshallah, mga kapatid, mag-dikir ka. Para sa mga walang, kasi nga pagsasanay po ito eh. Kailangan masanay ka kasi haharap ka sa buhay kung saan puno ng mga pagsubok. Kaya kung sino man ang nangako o kaya nagsabi ng nadar na siya'y mag-i'tikaf sa masjid, ito nagiging wajib na. Kailangan niyang gawin, gampanan niya talaga kasi nangako siya kay Allah. Nagsabi pa siya, wallahi, tallahi, billahi. Basta nangako ka kay Allah, tinatawag ka agad yan na nadar, na kailangan mag-i'tikaf ka. At ang isa sa mga pinakamagandang gawin ng i'tikaf sa pananatili sa masjid, ito ay isinasagawa sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Kasi nga, doon mo po makukuha ang gantimpala na tinatawag nating Laylatul Qadar. Allahu Akbar. Kasi sa Laylatul Qadar, mga kapatid, itong hinahangad natin eh. Kasi nga, khairu min alfi shahr. Mainam pa kaysa 1,000 buwan.
Ha? Kaya sa Ramadan, mga kapatid, alhamdulillah, ito isa sa mga encourage talaga. Kasi nga ang propeta Muhammad salam ay nag-i'tikaf siya, lalo na sa last 10 days ng Ramadan. Kasi mahirap na, makatulog ka pa. Alhamdulillah, maraming gigising sa'yo. Sasabihin, halika na, mag-tahajjud tayo. Allahu Akbar. Sa masjid kasi, may mga katao dyan. Nagigising talaga sa'yo, hindi ka pababayaan. Inuuna nila ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inuuna nila ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, nauuna talaga ang pagsambay kung kapag nandoon ka sa loob ng masjid. Kaya sa mga panahon natin, kailangan buhayin talaga natin ang sunnah ng mahal nating propeta sallam. Kasi nga, ang pagiging Muslim po natin o kaya ang pagiging pagsuko natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat nangingibabaw talaga sa ating mga sarili yan. Kasi nga, naghahangad tayo ng paraiso. Naghahangad tayo ng kapayapaan. Naghahangad tayo ng katiwasayan. At doon mo lang yan mahanap, mga kapatid, kapag ikaw sumunod sa batas ng Allah. Ala bidhikrillahi tatmainnul qulub. Katotohanan, sa pag-alala kay Allah, doon magiging matiwasay ang mga puso. Kaya doon matitiwasay ang puso mo. Tignan yung sobrahan ka sa mundo. Nagiging sa iyo balakid pa yan . Doon ka pa mag-isip-isip na hindi pala ito tamang ginagawa mo. Kaya, yun, isa sa mga natin mga kapatid, mag-i'tikaf. Sa mga kababaihan na naman gusto mag-i'tikaf, walang problema dyan. Mag-i'tikaf kayo, basta wala lang fitna. Sa loob ng masjid. O kaya, wala lang siyang regla. Walang problema, pinahintulutan yan, basta pinahintulutan siya ng kanyang wali. Basta sinabihan ng wali, walang problema. Kasi lahat ng bagay, mga kapatid, so nagpapataas ng iman, doon tayo tumitingin. Basta meron lang bantay. Kaya meron ang isang hadith dito na inulat ni Ibn Umar radiyallahu anhu, na dati ang asawa ni Omar radiyallahu anhu ay sumasaksi ng sala ng Fajr at isya sa grupo sa masjid. Kaya meron nagsabi sa kanya, bakit lumalabas ka habang nalalaman mo naman na kinamumuhian iyan ni Omar at nagseselos siya? Sinabi niya, ano naman ang pumipigil sa kanya na pagbabawalan niya ako? Sinabi niya, pagbawalan siya dahil sa sinabi ng Mensahero sallallahu alaihi wasallam, Huwag ninyong pipigilan ang mga kababaihang alipin ni Allah sa mga masjid ng Allah. Isinalay sa Bukar. Kaya sa dito, mga kapatid, hindi natin niya pinagbabawalan ang ating mga kababaihan kung magsala, basta wala lang fitna. Tingnan nyo sa balita, ang tinutukoy dito mga kalamidad. Kasi sa panahon natin, alam naman natin maraming mga rapist, lalo na Fajr at Isya. Kung wala silang ang tinatawag na seguridad, mga kapatid, hindi natin sila palabasin. Pero kung meron man security, may mga bantay naman, wala problema, palabasin natin. O kaya mayroon namang kasamahan, kasama ka naman, wala problema. Bagkus ini-encourage nga natin to, para makapagsala doon sa masjid. At alam naman natin, para sa mga kabaihan, ang pinakamainam nilang sala doon sa loob mismo ng kanilang pamamahay. Kaya sa etikap, mga kapatid, ay ito ang isa sa mga mga kapatid, sa pagbabasa ng Quran. Ang pagbabasa ng Quran, o kaya paghahanap ng mga magandang mga masjid. Alam naman natin ang paghahanap ng masjid, mga kapatid, napakaganda doon talaga sa Masjidul Haram. Alam naman natin Masjidul Haram, ang katumbas ng pagsamba doon, 100,000 talaga. Allahu Akbar. Hindi katulad sa Masjid Nabawi. Sa Masjid Nabawi, 1,000 lang. Ganon din sa Masjidul Aqsa, 500 lang kanyang katumbas. Kaya
kung mamili ka ng mag-i'tikaf, mas mainam doon ka pumunta talaga sa pinakamalaking reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang Masjidul Haram. Allahu Akbar. Kasi nga, ang Masjidul Haram, alam naman natin si Propeta Ibrahim yan, ang nagpatayo dyan. Dati pa. Hindi katulad ng Masjidul Nabawi, si Prophet Salam, sa Masjidul Aqsa, si Propeta Sulaiman. Kaya mga makasaysayang mga masjid to sa Islam. Pagkos ito ay mga iconic talaga. Kaya ginawa silang mga maiinam na mga masjid. Pero kung wala kang kakayahan, ay wala problema, doon ka na lang sa bahay mo. Pagkos ang Propeta Muhammad SAW ay ini-encourage talaga to, na pumunta doon sa mga tatlong masjid. Katulad sa hadith ito na an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, al-Masjidul Haram wa Masjidul Rasul at Masjidul Aqsa. Inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta Salam, walang paglalakbay maliban sa tatlong masjid. Masjidul Haram at Masjidul ng Mensahero at ang Masjidul Aqsa. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya mga mainam talaga to ng mga masjid, mga kapatid, na ini-encourage ang lahat na pumunta doon at magbigay ng pagsamba at magbudi-budi, magdikir doon. Allahu Akbar. Meron nga hadith dito na inulat ni Abu Darda na sinabi ng Propeta SAW, ang mainam na dasal sa Masjidul Haram kaysa sa iba ay katumbas ng 100,000 dasal. At sa aking masjid ay 1,000 dasal. At ang Masjidul Maqdis ay 500 dasal. Isinalaysay ni Bayhaqi at itinana ni Albani. Kaya, ganun mga kapatid, ganun ang ginagawa natin mga Muslim. Doon po tayo sa mga maiinam. Pero kung wala kang kakayan ulit, doon ka sa masjid mo. Kasi nga, wala ka namang kakayan, bakit pupunta ka ba doon? Kaya, huwag natin sundin yung mga Sufi na opo lang doon, mag-i-imagine doon sa Masjidul Aqsa, Masjidul Haram, sa Masjidul Nabawi, tapos sasabihin nila, doon sila nakapagsala. Lumipad ang aking kaluluwa, doon nakapagsala. Subhanallah. Gagawa pa sila ng kasinungalingan tungkol kay Allah. Hindi pa sila na mangilabot sa kanilang mga pinanggagawa. Maging realistic po tayo, maging realidad po tayo. Alam naman natin, ang i'tikaf ay sunnah yan ng Propeta Salam. Hindi mo naman ginawang wajib yan. Maliban na kung meron kang ipinangako kay Allah. Kung nangako kay Allah, kailangan mag-i'tikaf ka. Pero kung hindi ka naman nangako kay Allah, ay wag mong gawing wajib. At kung nga mga kamag-anak mo, example mga kamag-anak mo, nangako sila kay Allah na mag-i'tikaf tapos namatay yun, babayaran talaga yun. Tingnan nyo, subhanallah. Kailangan bayaran yun. Kaya alam ang mga kapatid, ang i'tikaf, isa sa mga gawain niya ng mga Muslim. Kaya sa atin, damihan mo talaga kung nag-i'tikaf mananatili ka sa masjid, ay magbasa ng Quran. Magsaulo ka ng Quran, mag-isip-isip ka sa mga paliwanag. Magbasa ka ng mga paliwanag sa mga tafsir, sa mga ano pa dyan, mga talata na yan mga kapatid. Kasi nga ito lahat, ito isa sa mga ginagawa to sa time ng i'tikaf, kaysa maubos ang oras mo sa pakikipag-usap lang sa iba, pakipag-chismisan lang, o makikipaglaruan lang, ano pa dyan mga ginagawa dyan. Ang iba kasi, ginagawa nila pamatay oras sa mga ganito. Hindi, ang pinagpamatay natin ng oras, yun sa ginugugol sa pagsamba kay Allah. Sa pagbabasa ng Quran, Allahu Akbar. Ang Quran, napakadaling basahin, napakadaling isaulo pa. Kaya alhamdulillah, maraming ang mga Muslim sa buong mundo, halos nasa sa ulo nila ang Quran dahil sa kanilang pananatili sa masjid. Kahit hindi sa time ng Ramadan,
Doon sila nagsaulo sa masjid. Allahu Akbar. Doon lalo silang nakakasaulo kasi nga natatagpuan nila ang katahimikan ng lugar. Natagpuan nila na ang mga tao doon hindi nagsasalita ng mga kabastusan, na walang mga saysay o ano pa dyan mga kasabihan. Kaya doon nila binubuhos. Yun, kainaman kasi yan mga kapatid. At alam naman natin may hirong hadith talaga si Prophet Salam na an Uthman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Na inulat ni Uthman radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Salam, ang mas mainam sa inyo ay ang sino mang nag-aral ng Quran at itinuro niya ito, isinalaysay ni Bukhari. Kaya ito ang kainaman ng Quran mga kapatid. Ng taong nag-aaral ng Quran, nagiging mainam siya. Kaya kung ikaw nagiging guro ka na mga kapatid, dapat ipamana mo talaga ang iyong kaalaman sa mga tao. At balang araw mga kapatid, sila na mismong tatayo yan. Sila na ang nagkaroon ng pamana. Tatayo na yan sila. At magiging masaya ka bilang guro na meron palang natutunan sila mula sa iyo. At iyan ng isa sa mga gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala na parang isang tanim na tumubo siya at umusbong at nagkaroon siya ng mga taguay. At ang mga taguay sila na mismong kusang tumubo sa kanilang mga sarili at tumayo na sa kanilang mga sarili. At ganon na ganon ang Islam. Kailangan natin turuan din kung naturuan mo na ang iyong sarili. Allahu Akbar. Kaya napakaganda ng mga ganito mga kapatid. Kaya sa pananatili ng masjid, yun maraming mga gandang bunga talagang matutunan dyan. Kaya kapag pumasok ka sa masjid mga kapatid, mainam talaga magsagawa ka ng wudu. O kung ikaw marumi ka o ibig sabihin junub ka, maligo ka. Kaya kapag sa itikaf din mga kapatid, mag-ingat din tayo kapag kayo kumakain dyan sa loob ng masjid o kaya nag-iinom kayo dyan o kaya nagkaroon kayo ng mga bisita dyan. Dapat linisan nyo talagang masjid. Huwag nyo pabayaan madumihan ng masjid. Kasi ang ating paggalang sa loob ng masjid mga kapatid, napakatindi yan sa atin. Wala lang problema kung tatanggap ka ng mga bisita. Okay, may mga pa dyan, mga taong kukausapin. Basta tayo ay magiging malinis lang sa ating sarili, pati na sa ating mga kapaligiran. Lalo na sa loob ng masjid. Huwag kang tapon ng tapon dyan, dura ka ng dura dyan. Dapat pumunta ka sa lugar kung saan pwede kang magdura. Pwede kang magpalit ng damit. Ang iba kasi, dyan sa loob ng masjid, nagpapalit ng damit. Subhanallah. Parang wala silang galang mga kapatid. O kaya wala silang tamang asal sa kanilang mga sarili. Kaya yun ang natin mga kapatid. Kaya sa pagsasagawa ng itikaf, doon dapat matutunan mo yan. Kailangan mag-aral ka, pati pag-aasal sa loob ng masjid. Dapat aralin mo yan. Anong gagawin mo? Pagpasok pa lang, anong sasabihin mo? Dapat right foot, tapos magbasa ka ng dikir, Allahu Akbar. Lahat-lahat yan. Kailangan matutunan mo para meron ka namang natutunan kapag ikaw ay lumabas sa masjid. Kaya sa itikaf mga kapatid, isa sa mga iniingatan din natin ang lahat ng mga nakakasira ng itikaf. Lahat ng mga nakakasira, ingatan mo yan. Kaya wag kang lumabas kung ikaw nasa itikaf, wag kang lumabas kung wala ka namang dahilan. Kung wala kang dahilan, wag kang lumabas. Kaya sana at sa pagtulog din sa masjid mga kapatid, yan para matuto ka sa buhay kasi nga hindi lahat ng saya ay dapat mong taglayin. Hindi mo lahat pwede taglayin. Mayroon talagang oras kung saan ay kailangan iiwanan mo rin para masanay ka sa mga ganitong mga pangyayari. Sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.